Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Eto, nako, napakainit na naman mga kaibigan. Dito ng ating tatalakayin. Attorney Panelo, may malaking banta. Diyos ko po, Rodi Mabagin, taong bayan, mga kapwa ko Pilipino ay dinamay nito. Tigilan na daw ang mga Pilipino dahil may hangganan ang pasensya, mga kaibigan. Talagang anong gusto mong ipatigil yung kaso? Diyos mio, Mahabagin. Laman ng video na yan, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Tigilan nyo na kami. Okay? Alam nyo, ang pasensya ng Pilipino, medyo may hangganan din eh. Tigilan nyo na kami. Pagdideklara ng terorista, pag-aralan nyo munang maigi. Ang problema kahit ano-ano na lang inilalabas nyo sa media para lang kayo mapag-usapan, makita ang mga pangalan nyo. Alam nyo, talagang nakakainis na rin. Deklara ng terorista, hindi man binabasa yung batas kung sino ang terorista. Aminado si Justice Secretary Remulla na talagang natatagalan ang paghahain ng kaso dahil bahagian niya ito ng umiral na due process. Kasabay nito ay nananawagan si Remulla sa mga kritiko na huwag mainip dahil ang trabahong ito ay talagang kailangan ng tiyaga at pasensya. Dagdag pa niya na wala na sa kanyang poder ang kaso at ito ay nakadepende sa panel of prosecutors na may hawak sa naunang inihaing reklamo laban kay Teves. Ano po ang reaksyon ninyo sa update ng isyong ito, attorney? Marami. Unang-una talaga itong si Secretary Boying. Mahirap talaga pag gusto kang tumakbo sa Senado. Yung pagdideklara ng terorista, pag-aralan nyo munang maigi. Ang problema kahit ano-ano na lang inilalabas nyo sa media para lang kayo mapag-usapan, makita ang mga pangalan nyo. Alam nyo, talagang nakakainis na rin. Kaya hindi po pwede hindi tayo magsalita Pwede ba maintindihan kung bakit katakot-takot na pahayag ang ibinigay nyo? Kaya siya utak dito, utak doon. Ano ba yan? Pwede ba? Do not inflict us with your inanities and your insanities. Nakakainis na Yun ang aking reaction doon. Just keep your mouth shut and just do your work. Okay? Alam nyo, ang pasensya ng Pilipino, medyo may hangganan din Tigilan nyo na kami. Just do your work. Let it go through the process. Yeah. Daming... So napakabigat po nun, attorney, di ba? Idedeklara na terorista. Idedeklara na terorista, hindi man binabasa yung batas kung sino ang terorista. Okay, alright. Heto ho. At napaka dumali. Nadali na naman ho nitong attorney na ito na sobrahan talino, si Attorney Panelo. Nako po, Diyos ko po, Rodi Mahabagin. Maraming salamat muna, SMNI. Ipahintulot muli ang paggamit sa inyo ng counting video clips. Eto, nako po, talagang nananaginip na naman ng gising, mga kaibigan At yan muna, talakayin natin muna una, kaunting padaan lang. Muli, makikita na naman natin sa larawan. Diyan po sa screen ng magkaibigan, walang iwanan. Yan po kahit hindi ko pakilala sa inyo yan, ay kilala nyo po yan. Attorney Panelo na sobrahan talino at kasama niya sa tabi niya
ang ika nga ay isang terorista di umano. Kilalang kilala nyo yan, si Mr. Clean. Iba na, sikat. Kita mo, nandiyan na naman po. At ika nga po'y pinagpipestahan ng mata natin, diyan po sa screen, ang dalawang sikat, mga kaibigan. Nako, masaya! At ika nga po'y itong ating pagtatalakay, masaya at katawa-tawa. Sapagkat ito po, according o diyan sa ruling ng video, ay sinuri po nating bago tayo magtalakay, ay talagang katawa-tawa. Talagang masaya ito. Ano man ang inyong ginagawa, mga mahal kong OFW, mga kababayan ko diyan sa Pilipinas, halina po kayo at samahan niyo po ako. At ito'y ating ikangay bigyan ng kaunting pansin na kaunti lang ang pinagsasasabihan nitong si Atty. Panelo. Okay! Marami po ang sinabi niya diyan sa video yan. May tungkol sa eleksyon. At siyempre, bigyan natin ng highlight dito. Itong sinasabi niya na tigilan nyo na kami dahil ang pasensya ng mga Pilipino ay may hangganan. Kami. Sino yung kayo ho ba mga kaibigan sa sinasabi nitong kami ay kabilang kayo? Ang lakas ng loob, mantakin mo. Ay kaparehas din ang kanyang kaibigan. Na si Mr. Clean, na isang terorista, ginagamit ang taong bayan, mga kaibigan. Ginagamit ng Pilipino. Ulitin ko, tigilan nyo na kami. Dahil lang mga Pilipino, ang pasensya ay may hangganan. Ang ibig sabihin niya po, ang mga Pilipino, ay kakampi niya ang Pilipino pala eh. Mga Pilipino, ay ibig sabihin taong bayan, ay nandyan na po, malapit na po, maubos ang pasensya. Sapagkat, ika nga po sinasabi niya, ay may hangganan. Hindi man direkta niya sinabi niya na ganon, ay sentido ko muna po. Hindi po tayo tanga para hindi yun natin maintindihan ito. Wala tayong kaalam-alam, di ba? Ito pala ay talagang ay ginagamit tayo nitong ikangaya loko-loko na ikangaya bugado na ito. Pati taong bayan gagamitin mo diyan sa iyong mga pinagsasasabi. Napakaliwanag ang mga kaibigan. Ay kayo ang tatanungin ko mga kaibigan. Kayo ba ay pabor dito sa sinasabi ni Atty. Panelo? Natigilan muna kami dahil lang mga Pilipino ay may hangganan ng pasensya. Sinong kami? Ay siguro yung mga kasamahan mo, Tapasio, Mr. Clean, yung leader ng terorista. Sino pa ba ang mga kasamahan mo na sinasaad na kami? Pero nagkakamali ka, baka ang iniisip mo na kaming taong bayan na mga Pilipino ay talagang mauubos na ang pasensya dito ho sa DOJ sapagkat sinusulong nila ang tama na ika nga po ay makasuhan at ika nga po ay malapitan lumabas ang probable cause nito. Yan ang iniisip mo eh. Alam nyo, hindi ka makakalusot sa amin. Hindi porke abogado ka, humarap ka sa camera, kaya mo kaming sindakin. Katulad ho ng sinasabi ko lagi. Ulitin ko ulit. Pagkakaiba po natin nakapasa ka sa bar exam. Magandang lalaki ka. Ang kita mo, gandang lalaki, di ba? Ikaw ay ika nga po ay makapalang bulsa. Ay, siyempre, naniningil to eh, di ba? Naniningil. Ako po walang ganyan eh. Hindi ako makapalang bulsa. Ako po ay ika nga ordinaryong tao. Ba't kaya naming intindihin? Itatak mo ito sa kukuti mo, Atty. Panelo. Ang mga baloktot mo na ika nga po dito sa ginagawa sa Digamo case. Hindi po ako may sabi niyan. Pinagbabatay po tayo sa iyong mga pananalita at sa ruling ng video na pinapakita mo. Mga kaibigan. Obvious na obvious. Huwag mong gamitin ng taong bayan. Gamitin mo ang iyong sarili. Huwag mo kaming damay na mga Pilipino.
Kung gusto mo na ikaw nga po ay maubos ang pasensya, dapat ito ang sinabi mo. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa inyo. Dahil ako, bilang Pilipino, ay may hangganan ang pasensya. Huwag mo sabihin na ang mga Pilipino, kaming mga Pilipino, ay may hangganan ng pasensya. Meaning to say, taong bayan yan. Yang ika nga'y sinasangkot mo sa iyong mga ginagawa na ika nga po walang kaso. Maliwanag yan, di ba? Sinasabi mo, hindi terorista. Ang laking big question ang sinasabi mo diyan sa ruling ng video. Napakarami mong kini-question. Pati ito, namumuliti ka na sapagkat diyan po sa una ng video ay talagang sinasabi niya ay mahirap ang tumatakbo ng isang senador. Sapagkat pinapatungkulan niya itong DOJ natin. Natatakbo daw po ng senador, data po at gusto lang magpapugi sa kamera, mga kaibigan. Yan ang pananaw mo bilang abogado dahil mababaw ang iyong uri ng ikangay pagiging antas ng abogado. That's why sinasabi mo, kapag ginagawa ng tama, ang ikanga po nitong DOJ, na humarap sa kamera para ilahad sa taong bayan ang development ng kaso na ikanga po'y karapatan yan. Ikaw ay nananaghili. Ikaw ay masyadong naiinggit. That's why nasasabi mo, namumuliti ka lang ito, si Boyeng Remulla. Kaya nagagawa niya yon. Nagpapapugi lang, mga kaibigan. Anong gusto mo? Ikaw ang maglahad ng ikangay development ng kaso dito sa Digamo case? Yan ba ang gusto mo? Pues, wala kang karapatan, attorney, na nasobrahan ng talino. Kahit anong gawin mo, magtumbling-tumbling diyan, umiyak ka diyan sa ikangay harap ng kamera. Kahit lumuhod ka pa, wala kang karapatan na ikangapoy pigilan itong DOJ para maglahad ng anuman development tungkol dito sa mga kaso na ikangapoy hinahawakan nila. Malaki po ang karapatan nila. Ba't ikaw, wala kang karapatan? Lahat na lang dinamay mo taong bayan. Hindi mo alam na isang terorista itong si Arne Teves? Dahil ayon sa iyong mga binitawan na mga pananalita. Ang gusto mong ipunto dito, ika nga basta na lang diniklara itong iyong kaibigan de si Arne Teves na pagiging isang terorista based doon sa mga sariling pananaw lang na ika nga po namamahala diyan sa DOJ at ditong mga namamahala diyan po sa Anti-Terrorist Council. Yan ang gusto mong ipunto Sinasagot lang namin. Baka ka nalalabuan. Hindi ka naman pwedeng malabuan dahil ang salamin mo parehas tayo. May salamin ka. Ba't ako ganito? May salamin din. Ba't nakikita ko po ang tunay na katotohanan at nakikita ko po ang iyong baluktot na paniniwala. Bakit mo nagagawa yan sa bansang Pilipinas? Nandahil lang ba sa ambisyon na ikaw ay gusto mong mamuliti ka? Nandahil ba na gusto mo maging DOJ Secretary? Sisiraan mo ang DOJ Secretary? Hindi lang DOJ Secretary ang sinisiraan mo dito. Binababoy mo ang kapwa ko Pilipino sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga baluktot na paliwanag. Hindi lang DOJ, hindi lang pagkatao ni Boyeng Remulla, hindi lang Digamo case ang binababoy mo dito. Tandaan mo ito, attorney na nasobrahan ng talino. Bagkus taong bayan, dinagago mo dito ang justice system at ang pamahalaan ay binababoy mo. Pero, yung mga kakampi mo na ilan, ay, alam ko natutuwa pa sila sa sinasabi mo. Sa bagay karapatan nila, kakampi nila yun Diba? Kakampi mo yan mga kaibigan. Siguro, kung mapanood mo ito, attorney, na sobrahan ng talino, magising ka sa katotohanan. Ako po ay grade 1 lang ang pinag-aralan. Pag binagmamalaki ko, na grade 1 lang ang pinag-aralan ko. Ba't kaya kong intindihin yung mga ginagawa mo nakabalaktutan para lang
ika nga, in-mind condition ang taong bayan sa mga sinasabi mo. But, first, nagkakamali ka. Hindi maniniwala sa iyo ang taong bayan. Natutulog ka sa pansitan na isang abogado. Datapuat na sabi ko yan. Napakaliwanag, sinasaad sa ruling ng video na yan. Na mga nagdeklara dito sa pagiging terorista ng iyong ikangay kaibigan na si Mr. Clean ay hindi binasa ang batas. Kaya alam mo, hindi ka naniniwala na isang terorista ang iyong kaibigan. First, iuntog mo ang iyong ulo diyan ho sa pader na ikangay kinalalagyan mo ngayon na sinasandalan mo para magising ka sa katotohanan na itong si Arne Tevez ay isang terorista. Ayon ho dito sa nagdeklara at nang magising ka na ito ay pinag-aralan ng ilang abogado kasama na ang mga namumuno sa Anti-Terrorist Council. Nasabi ko po yan, datapuwa talagang buong paninindigan niya nang walang kwenta ang batas sa ating Pilipinas, walang kwenta ang DOJ, walang kwenta itong ikangay mga kaso na isinampa dito po sa ikangapoy kay Arne Tevez at ikangapoy magaling na tao at walang kasalanan na gusto niyang ipunto dito. Itong si Arne Tevez at dapat ang taong bayan ay maniwala dito kay Attorney Panelo. Yan po ang gusto niyang ipunto dito. Humihingi siya ng simpatiya kaya't datapuat ngayon ho, napakaliwanag. Tigilan nyo na kami. Dahil kaming mga Pilipino, kami ay may hangganan ang pasensya. Huwag mong gamitin ang kami. Ikaw lang. Dahil ang simpatiya namin ay nandito sa Digamo case na naging biktima ng karahasan. Ang simpatiya namin ay nasa DOJ. Dahil ang DOJ dito, ang gusto kong ipahiwatig sa iyo, hindi namin panatiko ang DOJ. Hindi kami nag-iidolo ng mga tao sa DOJ. Datapuat nasabi ko yan, pumapanig kami ay hindi po kami tumitingin sa tao. Bagkos tumitingin po kami sa mga nakalap na ebidensya. Sana itatak mo sa kakutin mo yan, attorney, na sobrahan ng talino. Ayaw na ayaw namin, kahit ako, nangunguna ako. Ayaw kong marinig sa iyo na sabihin mo na kami, mga Pilipino, ay mayroon ng ikangapoy, may hangganan ang pasensya. Huwag mong gamitin ang taong bayan. Maliwanag po diyan, sentido komon ang gamitin. Ginagamit mo ang taong bayan. Gamitin mo na lang ang iyong sarili. Sabihin mo, ako si Attorney Panelo, na ika nga po ay may hangganan din ang pasensya. Huwag mong gamitin itong kami, mga Pilipino. Wala kaming, huwag mo kaming pakailaman, mga Pilipino. Gagawa ka ng gulo, gagawa ka ng mga ikangaya senaryo at idadamay mo ang tambayan. No! Yung sarili mo! Pakialaman mo, huwag kaming taong bayan. Dahil kami, kahit nag-uulam ng tuyo, nag-uulam kami ng asin, bagoong at tuyo, ay masaya po kami. Kahit wala kaming kurente dito sa aming probinsya, masaya po kami. Dahil ang aming pera ho, ay pinaghirapan namin. Ang aming pera ay galing sa malinis. Ang aming pera, ika nga po ay galing sa ika nga po ay pinagpagura namin. Ba't kabaliktaran ho? Saan ba galing ang iyong talent fee? Saan ba galing? Singilin mo na! Ay ikaw may sabi, sisingilin mo eh. Hindi mo nga masingilin, na may problema ka kung paano mo masingil. Itong iyong kliyente, si Arne Tevez, di ba? Singilin mo na, Attorney Panelo. Para naman baka mamaya ay makulong yan. At yung mga asset ay mapres lahat. Ay, butit may natitira pa, singilin mo na. Ay, wala tayong magagawa, mga kaibigan. Karapatan po niya na singilin ang talent niya dito kay Arne Tevez. Datapuan sa puntong iyan, kaya gano'n na lang ang pagtanggol nito. Kahit naliliko ng landas. Mga kaibigan, understand na po natin, napakaliwanag.
ang dahilan. Ha? Nako po, napakarami pa sanang tatalakayin natin. Nandito na naman tayo. Ha? Napakadaming sinabi niya din, di ba? So maliwanag mga kaibigan, huwag tayo magpagamit dito. At katulad din ng sinasabi nitong kanyang ika nga po'y kaibigan, taong bayan din ay ginagamit. Dito rin, itong attorney na to, ginagamit din po ang taong bayan, mga kaibigan. Tayo po mga Pilipino manindigan kung saan tayo nalulugar, kung tayo ika nga po'y may pinaglalaban. Huwag po tayong susuko, huwag tayong matakot. Wala po ika nga'y kultura sa bansang Pilipinas at wala po sa batas sa bansang Pilipinas na ikaw kapag hindi ka abogado ay wala kang karapatan ika nga po ay makipagpalitan ng kuro-kuro sa isang abogado. Lahat po tayo ay may kalayaan para ipahayag kung ano ang nararapat, but naaayon lang po dito sa ating tinatalakay mga kaibigan. Data po at nasabi ko yan dahil ito lahat ng sinasabi ko ay nagbabase tayo dito sa ruling ng video na ika nga po pinapakita ko po sa inyo. Napakaliwanag na sinasabi niya. Binigyan ko lang po na ika nga'y kaunting pagpapaliwanag at nasa ganun po makuha natin at ika nga'y mapabot natin ng aking gustong ipunto de vista. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat at diyan po sa comment section ay pwede po kayo mag-iwan ng inyong public opinion at iyan po ay buong puso kong tinatanggap. At isa-isa ko pong ika nga binabasa ang inyong mga public opinion. Huwag po kayo magsawa. At siyempre dito po, isang like nyo. Napaka importante, mahalaga po dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Dahil kung wala po kayo, wala din po itong aking maliit pa na YouTube channel. Maraming salamat po muli. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.